Isang mapagpalang araw po, Kuya Chris, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mario. Tubong Sorsogon sa isang liblib na barangay. Sa lugar naming napapaligiran ng masukal na kagubatan, malawak na palayan at matarik na bangin na tila walang hanggan. Sanay na kami sa katahimikan at dilim ng gabi. Lumaki ako sa simpleng pamumuhay, kung saan ang tanging libangan ng mga kalalakihan sa amin ay ang pagtitipon-tipon sa maliit na kubo sa tabing ilog upang mag-inuman. Bata pa lamang ako ay nahilig na ako sa alak. Nung unay simpleng tagayan lang kasama ang mga kaibigan. Ngunit habang tumatagal, naging bahagi na ito ng aking araw-araw. Sa bawat pagdiriwang, kasalman o binyag o kahit walang okasyon, palaging may dahilan para magbukas ng bote. Ang aming lugar ay malayo sa kabihasnan. Kung minsan, 3 oras ang lakad bago makarating sa pinakamalapit na bayan. Walang masyadong dumadaan na sasakyan. At kapag gabi, tanging liwanag ng lampara at apoy mula sa mga sulo ang umaalalay sa dilim. Ang katahimikan dito ay may kasamang kakaibang bigat, lalo na tuwing hating gabi. Minsan, tila may kung anong gumagalaw sa kagubatan, ngunit sanay na kami na binabaliwala ito. Sa aming bayan, hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang mga kwento tungkol sa mga aswang. May mga matatandang nagsasabing ang bundok sa gawing silangan ay tirahan ng mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Ngunit gaya ng nakararami, pinapadaan ko lang sa tawa ang mga ganoong kwento, lalo na kapag may alak na. Noong gabing yun, buwan ng Disyembre, malamig ang simoy ng hangin at kumakaway ang mga dahon ng niyog sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan. Galing ako noon sa palengke sa bayan upang magbenta ng isda. Pag-uwi ko, nadaanan ko ang ilang kakilala na nagyayayang uminom sa isang kubo na halos nasa gilid na ng kagubatan. Kilala ko ang halos karamihan sa kanila at may iilan ding bagong muka na hindi ko pa nakikita. Ang ganitong tagpo ay hindi bago sa akin. Basta may alak, siguradong nandun ako. Hindi ko na iniisip kung saan galing ang mga hindi pamilyar na muka. Ang mahalaga sa akin ay makiinom at makipagsabayan hanggang madaling araw. Habang tumatagal ang tagayan, ramdam kong lumalalim na ang gabi. Ang liwanag ng buwan ay tila tinatakpan ng makapal na ulap at ang paligid ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit may kakaibang lamig na gumagapang sa balat ko. Sa gitna ng tawanan at kantahan, napansin kong may ilang kasamahan na tila kakaiba ang kilos. Tahimik lang sila, ngunit ang mga mata nila ay matatalim. Parang may tinatagong galit o gutom. Sa tuwing magbubuhos sila ng alak sa baso ko, pakiramdam ko'y masyadong malagkit ang tingin nila sa akin. Maya-maya pa, napansin ko ring kakaiba ang lasa ng alak. May pait na hindi normal. Parang may halong mapaklang lasa na hindi ko maipaliwanag. Ngunit dahil sanay ako sa kahit anong klase ng inumin, hindi ko na lang ito pinansin.
Patuloy lang ako sa pagbuhos ng alak sa aking lalamunan. Kasabay ng pag-init ng aking katawan. Unti-unti, parang humihigop din ng lakas mula sa akin ang bawat lagok. Hindi ko na namalayang halos wala na pala akong naririnig mula sa paligid. Ang mga ingay ng tawanan at kantahan ay unti-unting napalitan ng malalim na katahimikan. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malalalim na hininga ng mga taong kasama ko. Sa sulok ng aking mata, nakita kong may isa sa kanila na nakangisi ng malapad. At sa liwanag ng gasera, napansin kong matutulis at mahahaba ang kanyang mga ngipin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pilit kong iniisip na baka epekto lang ito ng sobrang alak. Subalit sa kaibutura ng isip ko, may boses na nagsasabing hindi ito normal. Muli kong inikot ang paningin ko sa mga kasama ko at doon ko napansin ang mas nakakatakot na bagay. Ang balat ng isa sa kanila ay tila kumikintab at pumupusyaw. Para bang hindi na ito balat ng isang tao. Nang sandaling iyon, naalala ko ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga aswang na sumasama sa mga inuman sa liblib na lugar. Sila'y magpapakabait sa umpisa, makikisama at hihintayin ang oras kung kailan lasing na ang kanilang biktima para dalhin sa kung saan at patayin. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa naiisip ko o manghihilakbot, pero ramdam ko sa aking katawan na may masama silang balak. Habang nilalabanan ko ang hilo at bigat ng talukap ng aking mata, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. At sa pagtingin ko, isang pares ng pulang mata ang bumungad sa akin. At bago pa ako makasigaw, biglang may humawak sa magkabilang braso ko. Sa loob ng kubo ay wala ng ingay. Tanging tunog ng hangin at kaluskos mula sa labas ang gumugulo sa katahimikan. At doon ko napagtanto, hindi ako nakikipag-inuman sa mga tao. Hindi ko alam kung anong oras na nun. Lasing ako, pero malinaw pa rin sa isip ko ang mga nangyayari. Ramdam ko ang bigat ng mga kamay na nakahawak sa akin. Matitigas, malalamig, at parang bakal na hindi ko matanggal. Pilit kong inaangat ang katawan ko, ngunit parang tinatakasan na ako ng lakas. Para akong lantang gulay na nakaupo sa isang silyang hindi ko makita. Sa sulok ng aking mata, napansin ko ang isa sa kanila na nakayuko. Tila inaamoy ang hangin sa paligid. Ang dila niya ay mahaba at maninipis. Lumalabas-pasok sa bibig niya na parang ahas na nagtatansya ng biktima. Habang nakatingin ako, napansin kong unti-unti silang nag-iiba ng anyo. Ang balat ng isa ay nagiging kulay abo at sa ilalim ng kanyang mga mata ay may malalim na hukay na parang walang tulog sa mahabang panahon. Ang ngipin nila'y humahaba, nagiging mas matalim sa bawat segundo. Sa bawat paghinga ko, mas lalong bumibigat ang paligid. Para bang may humihigot ng hangin mula sa akin. Hindi ko alam kung anong plano nila. Pero isang bagay ang malinaw. Ako ang napiling biktima. Ang iba sa kanila ay nakaupo lang. Nakatingin sa akin na para bang tinitimbang kung sapat na ba ang laso ng alak para tuluyan akong mawalan ng malay. Napansin ko ring wala na ang mga bote ng alak sa mesa.
Sa halip, may maliit na tapayan na kulay itim na nakapatong doon. Mula sa distansya, naaamoy ko ang matapang na amoy nito. Hindi amoy alak, kundi parang amoy ng dugo at bulok na karne na pinagsama. Sa gilid ng kubo, may isang nakatayo na tila pinakamatanda sa kanila. Mahaba ang buhok niyang kulay puti at ang balat niya ay kulubot na parang balat ng tuyong kahoy. Pero ang mga mata niya, kulay pula na mas pula pa sa apoy ng gasera. Sa bawat iglap ng kanyang tingin, ramdam kong para bang nakikita niya ang lahat ng iniisip ko. Bahagya siyang ngumisi at doon ko nakita ang mahaba niyang pangil na kumikislap sa liwanag. Dahan-dahan silang lumalapit sa akin. Paikot-ikot, parang mga gutom na hayop na nagpapalibot sa kanilang huli. Ang mga paa nila ay halos walang ingay. At kahit saan ko idako ang paningin ko, wala akong makitang daan para makatakas. Sa labas ay naririnig ko ang pag-ugong ng hangin at sa ilalim ng tunog na iyon, may mahina akong naririnig na tila iyak ng sanggol. Ngunit alam ko sa mga kwento, yun ay isa lamang sa mga panlilinlang ng mga aswang upang mailabas ang biktima sa ligtas na lugar para sa kanila. Unti-unti ay naramdaman kong mas bumibigat ang ulo ko. Ang paningin ko ay lumalabo at tila ba may pumapasok na malamig na hangin sa loob ng aking dibdib. Alam kong kapag tuluyan na akong nawalan ng malay, wala na akong kaligtasan. Pilit kong nilalabanan ng hilo. Iniisip ang mga payo ng matatanda sa aming baryo na kapag naramdaman mong may aswang sa paligid, dapat kang magdasal sa isip mo at iwasang magpakita ng takot. Pero paano kang hindi matatakot kung kaharap mo mismo ang mga nilalang na akala mo'y gawa-gawa lang? Sa gilid ng kubo, napansin ko ang isang maliit na bintana na natatakpan ng lumang katsa. Kahit halos hindi ko na maigalaw ang katawan ko, pinilit kong igapang ang aking mga paa palapit doon. Ngunit bago ko pa marating yon, may humarang sa akin. Isang matangkad na nilalang na balingkinitan ng katawan, ngunit ang balat ay parang pinalibutan ng itim na kaliskis. Ang mukha niya ay halos wala ng anyo ng tao at ang hininga niya ay mabigat at mabaho, parang mula sa bulok na hukay. Lumapit siya sa akin hanggang maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking liig. Sa malapitan, kita ko ang mahahaba niyang kuko na parang mga patalim na handang sumaksak sa aking balat. Itinaas niya ang kamay niya at sa sandaling yon, ramdam kong malapit na ang katapusan ko. Ngunit bago niya ako masakmal, may narinig kaming malakas na sigaw mula sa labas. Isang tinig na parang galit na galit. Napahinto silang lahat. Nagtitigan at sa isang kisap mata, mabilis silang naglaho mula sa loob ng kubo. Naiwan akong nakalugmok sa sahig. Habol-habol ang hininga at hindi alam kung kanino galing ang sigaw na yon. Nakahandusay ako sa malamig na sahig ng kubo. Hingal at basang-basa ng pawis. Ramdam ko pa rin ang bigat ng gabi. Isang presensyang tila bumabalot sa buong paligid. Ang mga aswang ay naglaho na sa isang iglap matapos marinig ang malakas na sigaw mula sa labas. Ngunit hindi yun nakapagbigay ng ginhawa sa akin. Bagkus ay mas lalo pa akong kinilabutan, sapagkat hindi ko alam kung ang sigaw bang iyon ay galing sa tao o isa pang nilalang na mas nakakatakot pa sa kanila.
Mabigat ang aking ulo at nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Pinilit kong igapang ang sarili ko palapit sa maliit na bintana. Sa labas, madilim ang kagubatan. Tanging manipis na sinag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa mga dahon ng kawayan at punong niyog. Wala akong makita kung sino ang sumigaw. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit hindi iyon ordinaryong katahimikan. Parang lahat ng hayop sa paligid ay natahimik. Walang kahit anong huni ng kuliglig o iyak ng palaka. Sa ganitong katahimikan, alam kong may mabigat na mangyayari. Pinilit kong makatayo. Masakit ang aking tuhod at pakiramdam ko'y mababali ang aking likod sa bawat galaw. Habang dahan-dahan akong umaangat mula sa sahig, napansin kong may naiwan sa gitna ng mesa. Ang maliit na tapayan na nakita ko kanina. Nakasara ito gamit ang itim na tela na may kakaibang buhol. Kahit anong takot ang nararamdaman ko, may kung anong pumipilit sa akin na lapitan ito. Paglapit ko, sumalubong sa akin ang masangsang na amoy na halos magpaduwal sa akin. Hindi ko tinanggal ang takip, pero mula sa ilalim nito, may mainit-init na singaw na lumalabas at naririnig ko ang mahihinang bulong na parang galing sa ilalim ng tubig. Napaatras ako at halos madapa, sapagkat alam kong hindi yun basta-bastang bagay. Sa mga kwento ng matatanda, ang ganitong uri ng sisidlan ay ginagamit ng mga aswang upang itago ang dugo o laman ng kanilang mga biktima. At kung minsan ay maging bahagi ng ritual para palakasin ang kanilang kapangyarihan. Bumalik ang takot sa dibdib ko. Kung hindi ako makakaalis dito, baka bumalik sila para tapusin ang kanilang sinimulan. Tumalikod ako at tinungo ang pintuan. Subalit napahinto ako nang maramdaman kong parang may malamig na hininga sa batok ko. Matagal ako bago lumingon at doon ko nakita sa kanto ng kubo. May pares ng pulang mata na nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung siya ba ang isa sa mga aswang na umalis kanina o isa na namang nilalang. Mabilis ang kanyang paghinga at sa bawat iglap ng liwanag mula sa lampara, unti-unti kong nakikita ang kanyang muka. Balot ito ng anino, ngunit ang hugis ng kanyang bibig ay masyadong mahaba. Puno ng matutulis na ngipin. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang mga mata niya ay naglalagablab na parang apoy sa dilim. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong kailangan kong kumilos. Ngunit para akong naipit sa lugar. Maya-maya pa, biglang may malakas na kaluskus mula sa labas. Parang maraming paa ang mabilis na tumatakbo sa damuhan. Ang mga mata sa kanto ay biglang naglaho. At mula sa kawalan, narinig ko ang malalakas na yapak papalayo sa kubo. Muli akong naiwan sa gitna ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat at mas nakapangingilabot ang hangin. Lumabas ako ng kubo kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Sa labas, halos hindi ko makita ang daan pabalik sa baryo. Ang kagubatan ay puno ng anino, at sa bawat sulok ay may pakiramdam akong may nakamasid sa akin. Sa di kalayuan, nakita ko ang manipis na liwanag ng buwan na tumatama sa isang makipot na daan patungo sa ilog. Kahit hindi ako sigurado, yun lang ang alam kong paraan para makatakas. Habang naglalakad ako, ramdam ko ang mga matang nakasunod sa bawat galaw ko.
May mga kaluskos sa gilid ng daan at paminsan-minsan parang may dumadaplis sa balikat ko kahit walang tao. Pinilit kong wag lumingon, ngunit sa isang sandali, hindi ko napigilang sulyapan ang likod ko. Doon ko nakita ang isa sa kanila, nakasunod mula sa malayo. Matangkad, payat, at ang mukha ay kalahating tao, kalahating hayop. Mas binilisan ko ang aking hakbang. Ngunit habang papalapit ako sa ilog, naramdaman kong mas marami silang sumusunod. Sa bawat kaluskos, alam kong hindi lang isa o dalawa ang nasa paligid ko. Para silang mga mababangis na aso na dahan-dahan akong pinalilibutan. Hinihintay ang tamang oras para sumalakay. At sa mismong pagtuntong ko sa pampang ng ilog, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa kabilang gilid. Isang tinig na hindi ko kilala, ngunit puno ng galit at tapang. Tumigil ako sa pagtakas nang marinig ko ang sigaw mula sa kabilang pangpang ng ilog na yon. Malakas ito at matinis at may kasamang bigat na tila gumigiba sa katahimikan ng gabi. Hindi ito sigaw ng takot, ito ay sigaw ng isang mandirigma. Sa paglingon ko sa bandang yon, nakita kong may aninong nakatayo sa gitna ng mga damuhan sa kabilang gilid. Hindi ko makita ng malinaw ang kanyang muka. Ngunit sa kanyang tindig at ang hawak na mahabang sibat na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam kong hindi siya ordinaryong tao. Sa likod ko, naramdaman kong papalapit ang mga aswang. Ang mga yapak nila ay mabilis at mabibigat, at ang bawat hinga nila ay parang halinghing ng gutom na hayop. Naririnig ko ang pagaspas sa kanilang mga katawan habang tumatalon mula sa isang puno papunta sa isa pa. Ang ilan sa kanila'y gumagapang sa damuhan na parang mga ahas, mabibilis at marahas. Maya-maya pa, muli kong narinig ang sigaw mula sa kabilang pampang. Pero sa pagkakataong ito, may kasamang tunog ng isang bagay na tumama sa tubig. Isang sibatang bumagsak sa lupa. Ilang talampakan sa likuran ko. Halos tumama sa isa sa mga aswang. Napaatrasang nilalang. Gumamit ng mabilis na galaw para makalayo. Ngunit hindi tuluyang nawala. Parang mga aninong nag-aabang lang sa dilim. Nagsasayaw sa mga sulok ng kagubatan. Alam kong kailangan kong makatawid sa ilog kung gusto kong mabuhay. Ngunit ang ilog ay malalim at malamig ang tubig. At sa dilim ng gabi, parang walang hanggan ang agos nito. Gayunpaman, wala na akong ibang pagpipilian. Sumampa ako sa pampang at dahan-dahang bumaba sa tubig. Ang unang paglusong ko ay nagbigay ng matinding lamig sa buong katawan ko. Halos magparalisa sa akin. Ngunit mas pinili ko ang lamig kaysa sa mga kamay at pangil ng mga aswang na papalapit na sa likuran ko. Habang tinatawid ko ang ilog, naririnig ko ang mabibilis na yapak sa pampang. May isa sa kanila ang tumalon at lumusong sa tubig, malapit sa akin. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang maitim na katawan na lumalangoy patungo rin sa akin. Ang kanyang mga matay pula at ang bibigay nakanganga, puno ng matutulis na ngipin. Sa sobrang takot, halos hindi na ako makahinga. Ngunit patuloy kong hinahampas ang tubig. Tinutulak ang sarili ko papalapit sa kabilang gilid. Pagdating ko sa kalagitnaan ng ilog, biglang may bumagsak mula sa itaas.
Isang lambat na may matutulis na kawit ang tumama sa nilalang na sumusunod sa akin. Napasigaw ito ng isang nakabibinging huni. Gumugulong sa tubig habang pilit na kumakawala. Mabilis akong sinagip ng malakas na braso mula sa kabilang pampang. Isang matipunong lalaki ang humila sa akin. At bago ko pa man makita ng malinaw ang kanyang muka, tinakpan niya ako ng makapal na kumot at hinila palayo mula sa tubig. Habang tumatakbo kami papasok sa kagubatan, naririnig ko ang ingay ng mga aswang sa kabilang pampang. Galit at patuloy na naghahalughog. Ang iba sa kanila'y sumisigaw ng matinis. Samantalang may ilan na parang humuhuni ng mababang boses. Isang tunog na nagdudulot ng kakaibang bigat sa dibdib ko. Ngunit kahit anong lakas ng sigaw nila, hindi na sila tumawid sa ilog. Makalipas ang ilang minuto ng mabilis na pagtakbo, nakarating kami sa isang lumang kubo na may pader na gawa sa pinagpatong-patong na kawayan at bubong na puno ng dahon ng nipa. Sa loob, may matapang na amoy ng mga tuyong dahon at halamang gamot. Doon lang ako nakahinga ng maluwag, bagaman nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Hindi nagtagal, nagsalita ang lalaki. Mababa at matatag ang tinig. Ngunit kahit hindi ko na ulitin ang eksaktong sinabi niya, malinaw sa akin ang mensahe. Alam niya ang tungkol sa mga nilalang na humahabol sa akin. At alam din niya kung paano ko sila maiiwasan. Sa kanyang mga mata, nabasa ko ang babala. Wag na wag akong babalik sa kubong iyon at wag na wag din akong makikiinom o makikisalamuha ng inuman sa mga hindi ko kilala sa aming lugar. Sapagkat hindi lahat ng ngumingiti sa iyo ay tao. Kinabukasan, nang magbalik ang liwanag ng araw, nakabalik ako sa aming baryo. Tahimik akong umuwi. Walang sinabihan ng buong nangyari. Ngunit mula noon, tuwing gabi, naririnig ko pa rin sa malayo ang mga huni at sigaw mula sa kagubatan. Paalala na hindi lahat ng inuman ay para sa kasayahan at minsan, ang alak ay pain para sa mga nilalang na gutom sa laman ng tao. Hanggang ngayon ay dala ko ang gabing iyon sa aking alaala. Ang gabing halos mawala ang aking buhay sa kamay ng mga aswang sa liblib na lugar ng Sorsogon. Ako po si Mario, ang inyong kaistorya. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay sa channel na ito at sa iyo po Kuya Chris. Bilang pasimula po sa aking kwento, nais kong ipakilala ang sarili ko sa inyo. Ako po si Tasyo, pero hindi ko po tunay na pangalan. Isang masayaing matanda na naninirahan sa isang maliit na nayon sa kanayunan. Ang nayon namin ay napapaligiran ng mga bukirin at malalawak na kagubatan. Dito nagtatanim ang karamihan sa mga kababayan ko ng palay at iba pang halaman. Mapayapa ang buhay naming mga taga-nayon. Nakatira ako kasama ang aking mag-asawang anak at kanilang dalawang maliliit pang mga supling. Magkakalapit lang ang aming mga bahay na yari sa kawayan at nipa. Simpleng pamumuhay lamang ang aming kinagisnan, ngunit masaya kaming namumuhay dito. Tuwing umaga, maaga akong nagigising upang mag-alaga ng aming mga hayop at mag-ayos ng aming hardin.
Pagkatapos kong pakainin ng aming mga manok at baboy, aayusin ko na ang aking mga kagamitan sa pangingisda. Magmula pa noong bata ako, mahilig na ako sa paghuli ng isda. Ito ang aking paboritong libangan tuwing wala akong ibang ginagawa. Sa tuwing walang pasok ang aking mga apo, isinasama ko sila sa ilog upang turuan silang mangisda. Nagkukwentuhan kaming maglulolo habang hinihintay na kumagat ang isda sa lambat. Napakasaya naming magkakapamilya tuwing nagsasama-sama kami sa ganitong mga pagkakataon. Ngayong umaga, mag-isa akong pupunta sa aming paboritong pangisdaan. Maaga pa lamang, ngunit kita ko nang umaawit na ang mga ibon at unti-unting sumisikat ang araw. Malamig pa ang simoy ng hangin habang ako'y naglalakad patungo sa ilog na aming pinagkukunan ng isda. Dala-dala ko ang aking mga kagamitan sa pangingisda upang maghapon akong makapangisda ng walang abala. Pagdating ko sa ilog, dahan-dahan kong nilulan ang aking lambat. Ang bawat kilos ay binibigyang pansin ko upang masiguro ang magandang bunga ng aking pangingisda sa araw na ito. Ilang saglit pa ang lumipas. Nakahuli na ako ng ilang pirasong talangka at 2 malalaking tulya. Samantala, naririnig ko ang mahinahong pagaspas ng mga dahon ng puno at malambing na tunog ng tubig. Tahimik dito maliban sa mga tunog na likha ng kalikasan. Nakakapagpaalala ito sa akin ng aking kabataan nung puro lang kagubatan ng aming nayon. Ngayon ay patuloy ang pag-unlad at dahan-dahang nagbabago ang aming nayon. Patuloy akong naghahagis ng aking lambat nang biglang may marinig akong mahinang tinig na tila nag-aalok ng mga bagay. Napalingon ako at nakita ang isang estranghirong lalaki na may dalang bayong. Mukhang naglalako ito ng mga paninda sa aming nayon. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang patuloy sa pag-alok ng kanyang mga paninda. Pagkatapos kong makipag-usap sa estrangherong lalaki, ipinagpatuloy ko ang aking pangingisda. Muli akong naghagis ng lambat at naghintay ng ilang sandali. Maya-maya pa ay may nahuli na naman akong isa pang malaki at matabang talangka. Habang abala sa aking ginagawa, napaisip ako sa estrangherong lalaki na kanina ko lang nakausap. May kakaibang kutob ako sa kanya pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit agad ko ring itinaboy ang nasabing pag-iisip dahil baka hindi naman tunay na may masamang binabalak ang lalaki. Sa halip, pinagtuunan ko na lang ng pansin ang aking pangingisda. Tiningnan ko ang aking huli na puno ng iba't ibang klase ng isda ang aking balde. Alam kong magiging masagana ang aming hapagkainan mamayang gabi. Masayang masaya ako dahil napakaraming isdang maiiuwi ko para sa aking pamilya. Habang patuloy sa pangingisda, naalala ko bigla ang aking mga apo. Sila ay maliliit pa lamang pero gustong-gusto na nilang sumasama sa akin tuwing pumupunta ako dito sa ilog. Lalo na si Luis, ang aking panganay na apo. Madaldal iyon at hindi tumitigil sa pagsasalita habang nasa ilog kami. Ngumingiti ako habang naaalala ang huling pagpunta namin dito. Tinuruan ko noon si Luis kung paano ilunsad ng maayos ang lambat para madali itong kumagat sa isda. Sa umpisa ay medyo nagkamali siya ng paghahagis kaya nabitawan niya agad ang lambat at hindi ito gumana. Pero sa pangalawang pagkakataon ay successful na siyang nakapaghagis nito at nahuli ang kanyang unang huling isda. Napakasaya ng bata nang makita niyang nakahuli siya ng isa. Tuwang-tuwa siyang ipinakita sa akin ang kanyang huli. Sa mga sandaling iyon, para kaming dalawang masayahing bata
na naglalaro sa ilog. Walang humpay ang kanyang kwento habang naglalakad kami pauwi. Puno ng saya at excitement ang kanyang mga mata. Napangiti ulit ako habang naaalala iyon. Talagang masaya ang buhay pagkasama ang pamilya. Sila ang nagpapagaan ng aking puso at nagbibigay kasiyahan sa araw-araw kahit napakasimple ng aming pamumuhay. Busog kami sa saya at pagmamahalan. Maya-maya ay napuno na ang aking balde ng iba't ibang klase ng isda. Tiningnan ko ang langit at napansin kong papalubog na ang araw. Mukhang oras na para umuwi at maghanda ng hapunan. Dahan-dahan akong tumayo at inayos ang aking mga kagamitan. Binitbit ko ang aking balde na puno ng huli bago naglakad patungo sa daan. Naglalakad ako pauwi nang makasalubong ko muli ang estrangherong lalaking kanina ko lamang nakausap. Nandoon pa rin siya sa tabi ng daan, nag-aalok ng kanyang mga paninda sa sino mang dumadaan. Ngumiti siya nang makita niya ako at muling nag-alok ng kanyang mga paninda. Pero sa pagkakataong ito ay lalong tumibay ang aking kutob na may kakaiba sa lalaking ito. Habang nakatitig sa estrangherong lalaki, bigla ko na lamang naalala ang babala sa amin ng aming mga ninuno tungkol sa mga nilalang na nagpapanggap na tao. Mayroong mga kwento sila tungkol sa mga aswang na naglalakad sa gabi at pumapasok sa mga nayon upang manghuli ng mga inosenteng tao. Ngunit agad kong iwinaksi ang nasabing pag-iisip. Hindi naman siguro totoo ang mga kwentong iyon. Mga paniniwala lamang iyon ng mga ninuno namin noong panahon. Sabi ko sa aking sarili. Sa halip, tinanong ko ang lalaki kung ano ang kanyang mga paninda. Sumagot siya at ipinakita ang laman ng kanyang bayong. Mga piraso ng karne. Karne ng baboy ito. Bagong katay lang kahapon. Gusto mo bang bumili? Ang sabi ng lalaki. Sa unang pagkakataon, medyo nangamba ako dahil hindi ko alam kung saan nanggaling ang karne. Ngunit napansin kong mukhang sariwa nga ito at maganda ang kulay. Bukod doon, naisip ko na magandang pandagdag ito sa aming hapunan mamayang gabi. Kaya't napagdesisyonan kong bumili ng ilang piraso mula sa kanya. Ipinagpalit ko ang ilang piraso ng aking huli sa 1 kilo ng karne. Masaya ang lalaki sa aming transaksyon. Kaagad niya akong binigyan ng isang supot na may lamang karne bago pa man ako makapagbago ng isip. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa akin at nagpatuloy sa paglalakad. Samantala, ako naman ay nagmamadaling umuwi dahil malapit ng magdilim. Nais kong maabutan ng hapunan ng aking pamilya. Habang naglalakad, hindi mapakali ang aking damdamin. May maliit na boses sa loob ko na nagsasabi na baka may hindi tama sa estrangherong iyon. Ngunit pilit kong pinatatahimik ang nasabing boses. Masama ba ang magpalit ng isda para sa karne? Normal lang naman yun dito sa amin. Sabi ko sa aking sarili upang mapanatag ang loob ko. Pagkarating ko sa bahay, agad kong ibinida sa aking pamilya ang aking mga nahuling isda. Nakangiting sinabi ko rin sa kanila na mayroon pa akong dagdag na karne para sa aming hapunan. Ngunit imbis na masayang batiin ako, nag-alala ang aking asawa nang malaman kung saan ko nakuha ang karne. Kaagad niyang sinabi na delikado raw ang tanggapin ng mga bagay mula sa mga taong hindi namin kilala. Nang marinig ito ng aking mga anak, pumayag sila sa sinabi ng kanilang ina. Sabi nila na mas mainam daw na ibalik ko na lamang ang karne at huwag nang tanggapin mula sa estranghero.
Sa unang pagkakataon, nagalit ako dahil para sa akin ay walang masama sa aking ginawa. Gusto ko lamang silang pasayahin sa pamamagitan ng pagdadagdag ng ulam namin. Ngunit nang makita kong nag-aalala talaga ang aking pamilya, umayag na rin ako sa kanilang hiling. Kaya't kinuha ko muli ang supot ng karne at nagpasyang ibalik ito sa estrangherong lalaki. Habang papalabas ng aming bakuran, tinignan kong muli ang nilalaman ng supot at doon ko lang napansin ang kakaiba sa karne. Habang tinitingnan ng karne, bigla kong naalala ang mga kwento ng aking mga ninuno tungkol sa mga aswang. Ayon sa kanila, mahilig daw kumain ng laman ng tao ang mga ganitong nilalang. Dahil doon, kumuha ako ng isang piraso at masusing tinignan. Sa unang pagtingin, mukhang normal lang itong karne ng hayop. Ngunit nang mas binusisi, napansin kong may bakas ng ugat at balat na kakaiba ang tekstura kumpara sa karne ng baboy o baka. Dahil doon, dumapo ang malaking agam-agam sa aking isipan. Paano kung hindi pala ito tunay na karne ng hayop? Kung hindi, ano nga ba ang nilalaman ng supot na ito? Tanong ko sa aking sarili. Upang malinawan, naisip kong subukin ito sa paraang alam ng aming mga ninuno. Kumuha ako ng ilang piraso ng kalamansi na malapit sa aming kusina. Piniga ko ang mga ito sa isang mangkok at saka ibinabad doon ng isang piraso ng nasabing karne. Ginalaw ko ng bahagya ang mangkok upang siguraduhin na natatamaan ng katas ng kalamansi ang buong piraso ng karne. Pagkatapos, hinintay ko kung ano ang magiging reaksyon nito. Alinsunod sa kwento ng aking mga ninuno, kapag tunay na karne ng hayop, walang magiging epekto ang katas ng kalamansi dito. Ngunit kung ito'y karne ng tao o nilikha ng masamang engkanto, magkakaroon ito ng kakaibang reaksyon. Habang hinihintay, dumapo ang katahimikan sa paligid. Tanging tunog lamang ng malakas kong tibok ng puso ang aking naririnig. Maya-maya'y may nakita akong pagbabago sa karne. Unti-unting lumalabas ang kakaibang amoy nito. Tila ba bulok na itlog na matagal nang hindi na ilabas. Bukod pa rito, nagsimula na itong maghiwa-hiwalay na animoy ubod na ng tagal magmula ng katayin. Ngunit ang talagang ikinagulat ko, may tumutulo na kakaibang manipis at maputik na substance mula rito. Ito ang lalong nagpalakas ng aking agam-agam na hindi ito tunay na karne ng baboy o baka. Dahil sa takot, agad kong itinapon ang naturang karne. Tinakpan ko ng maraming lupa ang supot kung nasaan ito upang hindi makita ng iba pang tao. Pumasok ako sa loob ng bahay nang nanginginig ang aking mga tuhod. Doon ko na lamang sinabi sa aking pamilya ang nangyari. Kaagad silang natakot at niyakap ako. Sabi nila, buti na lamang at hindi ko kinain ang nasabing karne. Mabuti na ring sinunod ko ang payo nila na ibalik ito agad sa estranghero. Ngunit ang tanong, sino nga ba talaga ang lalaking yon? At kung hindi karne ng hayop ang ipinagpalit niya sa akin, ano nga ba iyon? Nag-usap-usap kami ng aking pamilya at napagpasya naming abangan ang pagdating muli ng estranghero. Kapag bumalik siya, kakausapin namin siya at hihilingin na ipaliwanag ang lahat. Kailangang malaman ng buong nayon kung ano ang tunay niyang motibo. Kaya't habang hinihintay ang takip silim, naghanda kami ng mga patalim at iba pang sandata. Mananatiling nag-iingat sa tuwing may dadaan sa aming bakuran. Handa kaming harapin ang anumang uri ng panganib na maaaring dala ng gabi.
Pinag-usapan naming mabuti ng aking pamilya kung paano namin haharapin ang estrangherong lalaki sakaling bumalik siya. Ayon sa plano, ako ang unang lalapit sa kanya at tatanungin kung ano ang motibo niya sa pagbebenta ng kakaibang karne. Habang naghihintay, naramdaman ko ang matinding kaba at pangamba. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng lalaki kapag hiniling namin sa kanya na ipaliwanag ang lahat. Pero alam ko sa aking sarili na kailangan naming gawin ito upang protektahan ang nayon namin. Dahan-dahang lumulubog ang araw at dumarating na ang gabi. Lahat kami ay nakaantabay na nag-aabang sa anumang kakaibang tunog o galaw. Biglang nagising ang aming mga aso at nagsimulang umungol. Kaagad kaming napalingon sa pintuan. Inaasahan na darating na ang hinahanting na nilalang. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, bigla namang tumahimik ang mga aso. Muling bumalot ang katahimikan sa paligid. Maya-maya pa'y nakarinig kami ng malakas na kaluskos na parang may dumadaang malaking ibon sa bubong ng aming bahay. Dahil doon, lumabas ang aking mga anak upang sulyapan kung ano yon. Pagkalipas ng sandali, bumalik sila na nanginginig ang mga tuhod. Sabi nila, nakita raw nilang may isang malaking anino na dumapos sa bubong. Pero bigla ring napawi nang sila'y makalabas. Dahil dito, lalong tumibay ang aming hinala na bumalik nga ang estrangherong nilalang. Sigurado kaming siya yun dahil walang iba pang hayop na kayang umakyat at dumapos sa bubong ng aming bahay. Upang patunayan ito, umakyat ako at ang aking panganay na anak sa bubong. Gamit ang aming mga sulo, sinuri namin ang bawat sulok nito. At sa isang madilim na bahagi, nakita namin ang bakas ng malaking paa na waring naiwan lamang kanina. Ito na ang huling katibayan na kailangan namin. Bumaba kami at ikinuwento sa aking asawa at iba pang mga anak ang aming nakita. Ngayon ay tiyak na kaming lahat. Bumalik nga ng gabi ang estranghero upang guluhin kami. Subalit sa halip na katakutan, nasindak o ikabahala, nagningas ang galit sa aming mga puso. Paano ba naman namin matiis na may nilalang na gustong manakit sa amin at sa buong nayon? Kaya naman naghanda kami ng mga sandata, mga itak, krus at mga matatalim na kahoy. Sinubukan din namin na paikutan ng mga matitibay na lubid ang aming bakuran bilang depensa kung sakaling bumalik siya. Pagkatapos, naghintay ulit kami sa loob habang nag-iingat. Naririnig namin ang malakas na tibok ng aming mga puso habang hinihintay ang anumang yabag o tunog na nagmumula sa labas. Handang-handa kaming protektahan ng isa't isa laban sa anumang uri ng panganib. Sa paglipas ng gabi, tila humihina na ang aming matinding sigla at pangahas dahil sa pagod. Isang magandang pagkakataon ito para sa estrangherong nilalang na guluhin kami. Alam namin ito, kaya patuloy ang aming pagbabantay. Napagdesisyonan naming magpalit-palitan kaming magbantay sa labas habang natutulog ang iba. Ganito ang sistemang aming ginawa buong magdamag. Nang sumapit ang hating gabi, ako ang naka-assign na magbantay. Masinsinan kong binabantayan ang paligid habang hawak ang aking lampara at talim. Maya-maya pa, biglang may narinig akong ingay na nagmula sa may puno ng niyog sa labas ng aming bakuran. Dahil doon, dahan-dahan akong lumapit dito habang bitbit ang aking sandata. Nang makalapit, nakita kong gumagalaw ang dahon ng puno na animoy
may pumapasok sa loob nito. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking kutsilyo habang unti-unti kong nilalapitan ang puno. Maya-maya'y bumulusok mula roon ang isang malaking itim na nilalang na mabilis na tumakbo palayo. Napasigaw ako sa gulat at agad na ginising ang aking pamilya upang ipaalam ang nangyari. Muling naghanda ang aking mga anak ng kanilang mga sandata. Lahat kami ay lumabas upang hanapin kung saan nagtungo ang nilalang. Ngunit sa kabila ng aming masusing paghahanap, wala kaming nakitang bakas nito. Nang hindi namin ito mahanap, naisip naming baka nakapasok na ito sa loob ng aming bahay habang abala kami sa paghahanap sa labas. Kaya't dahan-dahan kaming pumasok at sinuri ang bawat sulok ng aming tahanan. Subalit wala kaming nakitang anumang senyales na pumasok ang nilalang. Lalong lumakas ang aming pangamba. Kung nasan man ito ngayon, malamang ay naghahanda na itong manakit o pumatay. Habang nag-uusap kami, biglang may malakas na kalabog na narinig mula sa bubong ng aming bahay. Lahat kami ay napatigil at nakatingin sa kisame, nag-aantabay sa anumang galaw. Maya-maya pa, may mahinang yabag na naririnig kami na para bang papalapit sa pintuan ng aming bahay. Kaagad kaming napatalikod at nanatiling tahimik at nag-aabang. Biglang bumukas ng marahan ang pinto. Ngunit imbis na masindak, lahat kami ay sumugod sa pintuan, handang atakihin ang anumang nilalang na papasok doon. Subalit wala kaming nakita roon, kundi ang malakas na hangin sa labas. Tila ba tinutokso lamang kami ng nilalang na nais lamang kaming takutin at guluhin. Ngunit hindi na namin ito patuloy pang titiisin. Kung inaakala nitong madadala niya kami sa takot, nagkakamali siya. Sa halip, lalong nag-alab ang apoy ng tapang sa loob namin. Handa na kaming harapin siya ng mata sa mata. Kailanman ay hindi kami titiklop o susuko. Patuloy naming iingatan ng isa't isa at ipaglalaban ang aming nayon hanggang sa huling hibla ng aming buhay. Maya-maya pa'y biglang lumitaw sa hindi kalayuan ang isang nakakatakot na nilalang. Lahat kami ay nakipagpambuno sa kanya. At pagkalipas ng ilang sandaling pakikipagharapan sa estrangherong nilalang, bigla itong tumakas at hindi na bumalik pa. Hindi namin alam kung ano ang naging dahilan nito, pero nagpapasalamat kami na natapos na ang aming pagsubok. Kinabukasan, dinaan namin ang araw sa paglilinis ng aming tahanan at pag-aayos ng mga bagay na nagkalat dahil sa naganap na kaguluhan kagabi. Habang abala sa aming mga gawain, napag-usapan namin kung ano ang dapat gawin tungkol sa nangyari. Una, napagdesisyonan namin na ilibing ang supot ng kakaibang karne na iniwan ng estranghero. Kahit ano pa ito, hindi namin ito dapat hayaang makita ng iba pang tao sa nayon. Ipinagdasal din namin para sa kaluluwa ng taong pinagkunan nito kung sino man siya. Pangalawa, napagkasunduan din namin na ipaalam sa buong nayon ng tungkol sa pangyayari upang maging mapagmatsyag sila. Ayaw na naming maulit ang nangyari sa iba pang walang muwang na tao. Kailangan din nilang matutong maging maingat sa mga estranghero. Pangatlo, at pinakamahalaga, natutunan namin na mas mabuting magkaisa at magtulungan bilang pamilya at bilang komunidad. Sa panahon ng panganib, kailangan natin ang isa't isa upang malampasan ang anumang pagsubok. Habang nag-uusap, pumasok ang aking mga apo, nakakauwi lang galing sa paaralan. Agad silang nakibahagi sa usapan tungkol sa naganap. Masaya kaming nakapagkwentuhan at nagtawanan
habang pinag-uusapan ng lahat. Napagtanto ko na kahit anong uri ng pagsubok ang dumating, malalampasan namin iyon kapag magkakasama kami bilang pamilya. Sila ang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin tuwing nalulumbay ang aking damdamin. Sa ngayon ay patuloy ang aming payapa at masayang pamumuhay sa nayon. Tuwing umaga, sabay pa rin kami pumupunta sa ilog upang mangisda ng aking mga apo. Habang naghihintay na kumagatang isda, nagkukwentuhan kami ng aking mga apo tungkol sa kanilang mga pangarap sa hinaharap. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang pag-asa at determinasyon na magtagumpay. Batid ko sa aking puso na kahit ano pang pagsubok ang hamunin sa amin, malalampasan namin iyon dahil magkakasama kami. Patuloy kong aalalayan at sasamahan ang aking pamilya anuman ang mangyari. Paglipas ng ilang linggo, tuluyan ang bumalik ang dating tahimik at payapang pamumuhay namin sa nayon. Ngunit hindi namin makalimutan ang aral na aming natutunan mula sa nangyaring karanasan. Isang umaga, habang nag-uumagahan kami ng aking pamilya, nagkwento ako sa aking mga apo tungkol dito. Inilarawan ko sa kanila ang takot at pangamba na aming naramdaman nang harapin ang di kilalang nilalang. Ngunit sa kabila nito, mas pinahahalagahan namin ang pagkakaisa ng aming pamilya at komunidad na siyang nagbigay lakas sa labanan at anumang uri ng panganib. Ipinakita ko sa aking mga apo na sa panahon ng pagsubok, dapat tayong magkaisa at magmalasakit sa isa't isa. Pagkatapos, tinanong ko sila kung ano ang natutunan nila mula sa kwento. Sumagot ang aking panganay na apo, kahit gaano nakakatakot ang isang pagsubok, ay dapat harapin ng buong tapang at determinasyon. Dagdag pa ng aking bunsong apo, mas mainam daw na huwag magmadali sa pagpapasya, lalo na kapag kakaiba o hindi pamilyar ang isang sitwasyon. Mabuting maging maingat at magmatsyag palagi upang maiwasan ang anumang panganib. Napangiti ako sa kanilang mga sagot. Mukhang naunawaan nga nila ang aral mula sa naganap. Ipinaliwanag ko sa kanila na mahalaga ang maging mapanuri sa mga bagay-bagay at huwag agad maniwala o tumugon ng hindi nag-iisip. Pagkatapos, sinabihan ko sila na samahan nila ako sa pangingisda kinabukasan. Gusto kong turuan silang maging mapagmatsyag sa paligid habang nasa ilog kami. Kailangan nilang matutong maging alerto sa anumang kakaibang pangyayari. Kinabukasan, masayang magkakasama kaming nagtungo sa aming paboritong pangisdaan. Habang naghahagis ng lambat, tinuturuan ko sila kung paano suriin ang paligid para sa anumang senyales ng panganib. Palagi kong ipinapaalala na maging maingat sa mga estranghero at huwag agad magtiwala rito. Sa huli, nagawa nilang maayos ang aking mga tagubilin. Nakita ko sa kanilang mga mata ang sigasig na protektahan ng isa't isa at ang buong nayon. Batid ko na handa na silang harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap na may tapang at determinasyong katulad ng sa akin nung ako'y bata pa. Hanggang dito na lang po Kuya Chris ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ako po si Tasyo, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.